Noong unang panahon, nung ang mundo ay bago pa lamang, ang mga hayop ay namumuhay ng payapa sa ilalim ng pamumuno ni Bathala. Bawat hayop ay may kanya-kanyang tungkulin at hitsura. Ngunit alam nyo ba na sa dami ng mga nilalang na ito, wala pa ang hayop na tinatawag nating pusa? Sa kwentong ito, aalamin natin kung paano nagmula ang ating mga paboritong mingming at kung bakit hanggang ngayon ay dala-dala nila ang pagiging mahinhin at malinis sa katawan. Magsimula tayo sa loob ng isang masukal na kagubatan. Doon nakatira ang isang malaki at makapangyarihang leon. Sinasabing ang leon ay ang hari ng kagubatan, ngunit may isang bagay na lubos niyang kinaiinisan. Ito ay ang mga maliliit na hayop na kumakain ng kanyang mga natitirang pagkain at nagkakalat sa kanyang tirahan. Isang araw nanalangin ang leon kay Bathala. Panginoon, wika ng leon, kailangan ko ng isang katuwang, isang nilalang na kasing tapang ko ngunit sapat ang liit upang masukol ang mga mapanirang peste sa aking paligid. Dahil sa hiling na ito, isang himala ang naganap. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang leon, siya ay bumahing ng napakalakas. Mula sa kanyang pagbahing, isang maliit na nilalang ang biglang lumitaw. Ito ay may balahibong kasing lambot ng ulap, mga matang kumikinang sa dilim, at mga kuko na matatalas gaya ng kay leon, ngunit nasa maliit na anyo lamang. Ito ang unang pusa. Agad itong tinanggap ng leon bilang kanyang maliit na kapatid. Ngunit ang pusang ito ay may kakaibang ugali, hindi siya mahilig sa gulo. Mas gusto niyang mapag-isa, magmasid at panatilihing malinis ang kanyang sarili. Habang lumilipas ang panahon, naging mahigpit na magkaaway ang pusa at ang daga. Ang mga daga noon ay masyadong makulit at madalas nakawin ang pagkain ng pusa. Dahil dito, natutunan ng pusa ang maging mapagmatyag. Sa bawat oras na siya ay maghuhugas ng kanyang mukha at maglilinis ng balahibo gamit ang kanyang dila, pinaghahandaan niya ang kanyang susunod na paghuli. Sinasabing ang bawat pagdila ng pusa sa kanyang balat ay paraan niya upang mawala ang anumang amoy na makakapagpaalam sa mga daga na siya ay malapit na. Ang pagiging malinis ng pusa ay hindi lang dahil sa banidad, kundi dahil sa kanyang pagiging isang mahusay na mga ngaso. At doon na nagsimula ang lahi ng mga pusa. Mula sa pagiging katuwang ng leon sa gubat, hanggang sa naging tapat na kasama na natin sila sa loob ng ating mga tahanan. Kaya sa tuwing makikita nyo ang inyong mga alaga na tila nag-iinarte sa paglilinis o biglang tumatalas ang paningin sa gabi, tandaan nyo ang kanilang alamat. Sila ay maliliit na leon na may pusong busilak at disiplinadong katawan. Hanggang dito na lamang ang ating kwento. Anong hayop pa kaya ang gusto ninyong gawan natin ng alamat? I-comment nyo lang sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod nating kwentuhan. Hanggang sa muli!